Magandang araw mga kasolar. So muli, nagbabalik ang inyong kasolar, si Solarens. Dito sa grid at ganun din sa battery. Okay. So yun yung setting natin. At kung makikita ninyo, mababa lang talaga yung setting ko ng maximum discharge kasi ilan lang naman ang load ko. Ayan, kung makikita nyo, wala pang 2 kilowatts eh. Ayan o. So na-explain ko rin naman yung wires natin, maliliit lang din ginawit ko rito para dito sa 18 kilowatts kasi nga hindi masyado mataas ang drawing nung ating current. Okay? So, yung setting natin ng max charge, ayan, nilagay ko lang din sa medyo mababa, kasi yung solar panel ko naman ay kasi yung kayang ibigay ng solar panel ko. Hindi siya naka-fully utilized sa 28.8. Pero nagbigay ako ng theoretical explanation doon kung sakaling 28.8 natin kasi yung 28.8 yun na yung maximum niya, tapos 18 kilowatts yung kanyang total power, so 60% lang yung over niya. So yun yung sa battery settings. Ngayon ito namang 20% na ito ang indicator na pagka umabot na ng 20% yung charge ng battery, itong 10% na to, yan lang yung papapasukin niya na pang maintain doon sa charge or level nung state of charge ng battery para hindi malobat mismo yung battery. Kasi pag nalobat yan, bumaba ng 15%, mag-F56, magkakaroon ng error na makikita dito sa device information. Lalabas yung F56 na alarm code at yun ay low bat or low battery ang mangyayari. Okay, so lumalabas na flickering charge lang yung ilalagay natin na amperahe. Ngayon, kung masyadong mataas yung amperahe na ilalagay natin dito, medyo lugi tayo doon kasi ibig lang sabihin, bibili tayo ng bibili sa grid na pang-charge sa battery. Pwede naman natin hintayin kinabukasan para yung solar panel na ang mag-charge. So, mas maganda yan, babaan mo lang yung settings niyan at hayaan mong i-maintain lang niya, magkaroon lang ng flickering charge para hindi malobat o madrain yung battery. Pagka ganon, hindi ka rin gagastos na malaki dyan kasi bibili mo yan sa grid. So, yung code natin sa lithium mode 00, tapos yung shutdown 15%, 20% lobat at yung restart, ibig lang sabihin yung restart na yan, babalik yung power mo, yung output mo na 230 volts AC kung sakaling umabot na yung state of charge ng battery mo sa 50%. Pero possible lang na mangyari yon kung sakaling masama ang panahon talaga at brown out, wala kang mapagpunan. So ibig sabihin off-grid na yung system at wala kang makukuhang flickering charge galing sa grid kasi nga brown out. So possible na mangyayari yon at mag-shutdown sa 15%. So wala nang ilalabas yun. So automatic naman yan kung sakaling kinabukasan, di kuryente galing sa grid. So naka-off grid ka pa rin yan. Tuloy-tuloy naman mag-charge yung battery galing sa solar panel at hintay na umabot ng 50%. Saka pa lang magno-normal yan. Lalabas itong indicator na dito sa normal na to at magbibigay na yan ng power na 230 volts. Okay, so next. So, yan yung settings natin sa battery, battery settings. So, una yung basic settings, pangalawa yung battery settings. Ngayon, pupunta tayo sa work mode. Ayan, system work mode. So, kung makikita ninyo ngayon, naka-set ako sa zero export to load at hindi naka-check yung solar cell kasi wala akong net metering. So, isa-isahin natin, walang net metering. Ngayon, ibig lang sabihin nito, lahat ng load ko sa bahay, load connection ko sa bahay, lahat ng appliances ay naka-connect yan sa load side ng inverter. So, at kung makikita nyo nga naman, ayan, sample ko na ito kanina, mababa lang yung aking usage ng power. So, kayang-kaya ng load side yan kasi ang pwedeng continuous power ng 18 kilowatts para sa load side ay 80%. 80% ng 18 kilowatts. So, ilan yon? Nasa 14.4 kilowatts. Okay, 14.4. So, hindi naman tayo maabot yan, ang pinagkaiba naman yan, dito sa zero export to city, ibig sabihin yan, itong zero export to city, andyan yung non-essential load, Diyan natin sinet. Covered nito, yung zero export to city, yung essential at saka non-essential load. Anong ibig sabihin nun? Yung connected na load mo sa grid side at saka sa load side,
papaanda rin ng solar yan. So, ibig sabihin, covered niya lahat yan. Covered ng solar. Okay? So, pag walang net metering, hindi kinakailangan i-check ito. Yung solar cell. Ngayon, kung may net metering ka, i-check mo kung saan nakatapat yung gamit mo. Halimbawa, naka zero export to load ka, tsaka zero export to city. Meron pang isang difference niya, ano? Unang difference niya, ulitin ko lang, ano, yung zero export to load, saka zero export to city. Sa zero export to city, essential at saka non-essential loads yan. Ito yung sa essential load lang ito, itong zero export to load. Ngayon, pangalawang difference yan, no? Dito sa zero export to load, di mo na kailangan gumamit pa ng city sensor dyan, no? Di mo na kailangan gumamit ng limiter. Kasi lahat ng load mo ay nakalagay sa load side. Ito, kailangan mo gumamit ng limiter dito sa zero export to city. So, doon sa net metering sinasabi ko, no, kung halimbawa talagang wala kang intention na mag-retain ng battery mo or charge ng battery mo, no, ay doon sa selling first, no, ay pag chinek mo ito, ibig sabihin yan, lahat ng hina-harvest mo tsaka lahat ng charge ng battery mo, ibinebenta mo na sa grid. So, nangyayari dyan, ang priority mo na ngayon, no, ang magiging priority mo na ay yung pagbebenta ng power sa grid. Hindi na yung kagaya nito na meron kang load first. So, sa akin, hindi practical yon kasi kung i-analyze natin, ano, yung pagbili ng utility power ng grid ay hindi 100%. Halimbawa, sa Metro Manila, 13 pesos per kilowatt hour. Ngayon, pagkababayaran ng distribution utility yan or Meralco, hindi na 13 pesos ang bayad niyan. Nasa 7 pesos madalas. So, kung ganun ang gagawin mo, no, isa-selling first mo, tapos yung na-charge mo sa battery, no, kukunin kasi rin yan per kilowatt hour niyang ibabato, no, ang magiging bayad lang doon, 7 pesos. So, why not use the entire charge nung battery at i-use up mo para 100% mo pa rin magagamit yung unit per kilowatt hour niyan. Okay? So, yan yung sa system work mode. So, meron pa tayong mahalagang item dito, yung time of use na tinatawag, no? So, kung makikita ninyo, mapapansin nyo, naka 20% lahat yan. Ang purpose kasi niyan, kaya naka 20% para ma-properly utilize ko yung buong system, no? So, kung observe ninyo, halimbawa naka 20%, umabot ng 20% yung charge ng battery sa madaling araw. So, 2 o'clock, sabihin natin. Or sabihin natin, mga 4 o'clock, no? Big sabihin nun, pagka na-reach na ng 20% ay 20% lalabas dito at kukuha na yan sa grid para supplyan yung sa home load mo. Either grid or load sides ng inverter connection, no? So, kukuha na yan. Tapos, kinabukasan, pagka medyo maganda-ganda na yung araw, ayun, mag-charge na galing sa solar panel papunta sa battery yan. And kung meron kang medyo mataas-taas na load sa umaga, una muna niyan i-satisfy yung load, no? Kung may excess, ayan, kaya naka-load first yan eh. So, kung may excess, no, sa kanya papupuntahin dito yung charge sa battery. So, ibig sabihin, no, pagka ganun ang nangyari, 20%, 20%, 20%, mas marami kang may charge sa battery mo at mas malaki yung gamit mo, no, na nasusuplayan ng solar panel mo. Unlike kung ilalagay mo ito na halimbawa 80%, 80%, 80%, no? Pagdating ng madaling araw na hindi naman nagkakaroon ng brownout, magi-stay na 80% 'yan. So, kung sasabihin mo pang-back up lang 'yon, reach ng 80% niyan at kahit madaling araw pa at may kuryente o may supply ng grid, kukuha na 'yan dito kahit 80% pa lang. So, pagdating ng umaga, 20% na lang yung kailangang i-charge, ano, galing sa solar panel. So, mas maiksi yung oras ng charging, no? So, kung mas maiksi yung oras ng charging, ibig sabihin, hindi mo masyadong nagamit yung solar panel mo para i-charge yung battery. At, ayun yung disadvantage niya. Pero kung sakali naman, ano, na meron kang talagang kailangang i-reserve na power at kakailanganin ng halimbawa, meron kang pasyente at talagang nagre-reserve ka, pwede yon, parang UPS ang labas ng sistema mo. Okay? So, paano naman ang mangyayari kung sakali, ano, na masama ang panahon at possible na mag-brown out, paano natin titipirin yung charge ng battery? So, ganito ang gagawin natin. Tatanggalin lang natin to, time of use. Ayan. At, di ba naka 100% to,
Ayan. So pagka ganun na nangyari, no, tinanggal natin yung time of use. Ayan. Mapapansin niyo kukuha yan sa grid papunta rito sa load side. At kung ilan yung hina-harvest ng solar, pupunta naman yan dito sa battery. I-charge niya yung battery. So hanggang umabot kagaya nito 100%, i-maintain niya yan na 100%. Kung hindi man umabot ng 100%, kung anong level, hindi na niya yan kukunan pa, no, para i-supply dito sa home load kasi kukuha na yan sa grid. Ngayon kasi nangyayari 100% na yung charge ng battery tapos mataas yung solar production natin plus meron pa tayong microinverter. Ayan. So kayang-kayang i-satisfy yung kailangan ng home load natin. So babalik na natin ang sa time of use. So tandaan nyo, ginagamit lang ito pagka masama ang panahon. Ayan. So, yun lang ang setting natin sa time of use. Tapos ito lahat naka-check yan kasi 7 days a week. Ayan. So, dito sa grid settings, ang mahalaga lang dito, no, naka 60 Hz, saka 230 volts AC, single phase. At ito, kung naka-net metering tayo, dapat itong reconnection time na 600 seconds yan. Okay. Sa advanced function, ayun, meron tayong city ratio na dapat 2,000:1 kasi yung ating city sensor ay naka 2,000:1 din yan. So dapat parehas lang. Ito naman ginagamit naman itong parallel kung halimbawa meron tayong additional or same capacity ng inverter 18 kilowatts din. Ito yung ginagamit natin para setting. At kung makikita niyo itong Smart TX, kaya naka Smart TX yan dahil yung ating sensor kung halimbawa papaganahin natin yung serial export to city, magagamit natin itong city sensor na ito. Ayan, yung Smart TX na yan kasi Wi-Fi connected na yan dahil dun sa long range or dun sa LoRa. Okay, so ito yung smart devices na yan. So dito sa Smart City, yan yung ang kaya nito ay nasa 200 meters long ang kaya niyan. Tapos EV charger, ayan, plus yung Smart TX, ito yung long range, yung LoRa. So naka-connect din yan sa Wi-Fi para makontrol itong Smart City, Smart EV charger, at itong Smart Switch. So dalawa to sa Smart Switch, dalawa yan. Meron kang Smart Plug, 16 amperes lang yon, saka yung Smart Switch, 25 amperes yun. Okay, so dito naman sa microinverter input, ang mahalaga dito ay naka 60 Hz, yung kanyang frequency. Tapos ipe-press lang natin yung microinverter input, kasi pang tulong yan na pang charge ng battery. Ayan. So, meron siyang in production na 823. So, ngayon, kung halimbawa nagkaroon ng error ito, paano natin i-check yung error niya? Dito lang yan sa device information. Ayan, yan lang yung settings gamit yung lithium mode. Ayan. Kung halimbawa, naka-use battery mode tayo, halos ganun lang din yung gagawin natin. Ang pagkakaiba lang doon sa work mode at saka sa battery settings. Ayan. So, kung makikita nyo, hindi naman nagbago dito sa battery capacity. Pero dito sa may startup voltage niya, pagka lobat na, ayan, 47.5. So, hindi naman nagbago yung amperahe. At gano'n dito sa float, 56 ang inabot niyan. At itong absorption saka equalization, ay kailangan parehas lang yan. Kasi yung equalization para sa lead acid yan. Tapos yung float, ibig sabihin yan ay nakuha na niya yung voltage na full charge ng battery. So itong mga to ay parang in and out na lang yan. Nag-i-in ka na lang dyan kumbaga pag nagluluto ka ng kanin. So ito naman ang shutdown niya 46 volts at low voltage niya ay 47.5. Restart kagaya ng 50% na sinabi natin, 52 volts ang nakalagay diyan. So same case, yung same situation, like in case nagkaroon ng brownout, ayan, natatuloy-tuloy na wala pang solar. So ganun ang mangyayari. Saka lang babalik yung out ng load side mo na 230 volts kung marireach yung 52 volts. Okay, so yan yung sa battery. Sa work mode, ganun pa rin naman. Pero dito sa time of use, yan lang yun. Dito naka 20% lahat yan kanina, pero ngayon 47.5 volts ang nailagay natin sa DC. So yung na-mention ko about function of time of use, ayan, na-mention ko na yan kanina. Same lang yan sa lithium. Okay, pati ito, yung work mode time, ayan, 7 days a week. So, sa setting natin, ito, wala naman nagbabago dyan, parehas lang. Okay, dun sa grid settings, dito ganun din, advanced function, parehas lang yan.
Okay? Sa Genport, ayan. Nagkaroon din ng changes. Ito na yung low voltage niya for the 7.5 at 56. Okay, 56. So, meron pa tayong meron pang supply ang grid tied, ano, AC coupling, kasi hindi pa tayo maabot ng 56 dito para mag-shutdown. Okay, so yun lang ang settings natin, ano. At ito naman, wala namang pinagbago. So, yun lang ang settings natin sa lithium mode at saka use bat B mode. Okay? Ragdagan dito sa ating setup dahil habang tumatagal talaga nagde-develop ang ating solar power system, kaya kailangan nating i-adapt yung mga smart devices na yan for convenience, ano, and easy use. Ayan, nakasama na yan. At kagandahan niya kasi pagka firmware update yung mga lumang inverter, na isasama na itong ganitong feature. So pakita natin ano yung ating connections diyan. So yung Smart City, ito yan, ano, Smart City. Ito, papakita ko sa inyo na nakakonect na yan. Kung makikita nyo, wala na tayong nilagay dito sa tapping point ng city sensor natin. Number 5 and 6 dapat yan eh. So, nandito na, no? At kung makikita nyo, parehas yung ratio nyan, 2000:1. So, gumamit tayo ng antena dito, tapos yung RS485 niya, ayan, naka-connect na rin, no? Pero mayroong supply yan, nandito. Ito kasi neutral, line 1, line 2, line 3, dahil single phase ito. Kaya lang ang ginamit natin ay neutral at saka line 1 lang. Okay, para mapagana natin sa single phase. At kung makikita nyo, tatlo yung sensor niyan. Ano, ito, dalawa, pero hindi natin ginagamit na tong line 2 and 3, itong green at saka red. At ito lang ginagamit natin dyan, ano, same lang naman yung ratio, yung 100 amps over 50 milliamps ay 2000:1 din yan. So yung yellow lang ang ginagamit natin dyan. Okay, okay, so sa Smart City yun, ngayon Smart TX naman, ano, Smart TX ay mabuti na lang, madali lang mai-connect to. No, mayroon yang sariling supply kasi kailangan yan ng 5 volts DC, no? So dito yan, pero hindi pa natin makikita na nagpa-function siya ng maayos ngayon dahil kailangan pang ma-firmware update o itong ating system, itong ating inverter. So eto yan, oh, makikita nyo, meron dapat yan, meron siyang ano, ilaw, pero nagpa-function siya ng tama kung magbi-blink yan. At makikita nyo, ito yung supply niya na sarili, ano, ayan, naka-type C lang yan, okay, at 5 volts ang supply niyan na sarili, ayan. So para sa Smart TX yan. Okay, ito. So escape natin. O ito naman, Smart Switch ito. Dito sa Smart Switch, okay, magkasama na dito sa Smart Switch na ito yung Smart Plug. Okay, ito yan, oh. Ito. So bukod dyan sa Smart Plug, ayan, meron na kasing ano ito, output na ito. Meron ng output yan na 230. Bukod dyan sa smart plug na yan, meron pang smart switch. Kasi ito, 16 amperes. At, ayan, smart switch tawag dito. So, magkasama na siya doon sa software natin, ano, smart plug saka smart switch. At itong smart switch na ito yung nakakonect, ano, dito sa ating EV charger. Kaya meron tayong smart EV charger dito. So, ito yung smart charger natin. Ayan yan. Nakahook na dito, ayan. Kaya lang wala pa tayong sasakyan para sa smart charging. So yan. So kung makikita nyo, ito yung connection yan. At yan ay nakatap dito. Ayan. So nilagyan na lang natin ng separate na breaker. So yan yun, sa smart EV charger. So kailangan lang natin ipasok ito. Ayan. Pero once na mag-on na yan, no,
Eto, monitor natin ito sa mismong application. So, papakita ko yung application sa inyo. Ayan. Yan yung mga kasama dito sa ating menu. Okay. So, yun mga kasolar, ano? So, i-summarize ko lang, ano? So, mula sa simula, pinakita natin, ano, yung connection ng DC, na dalawa yon. Meron DC tayo for battery, meron tayong DC for solar panel. No, kasi yung source yun source ng power dahil yan yung mag-harvest ng ating power mula sa sun papunta doon sa battery. So isang side yun, no, ng ating inverter, kaya kasi tinawag na inverter kasi ini-inverse niya through inversing process yung DC to AC. So pupunta tayo sa AC, tatlo yung ating pinakitang connections diyan at kasama na yung AC coupling, ano. So mula tayo sa grid side, no, yung DU connection or distribution utility, tapos sa load side and yung coupling nga, no, na ginawa natin doon sa gen port. Okay? At sinama na rin natin diyan yung mga connection and installation ng mga smart devices. So sa susunod na video mga ka-solar, no, gagawin natin ay i-activate natin yung mga smart devices na ito para completely magamit na natin, ano. So mayroon lang tayong kailangan gawin para sa upgrading ng firmware. So maraming salamat sa panonood at usap na lang ulit tayo sa susunod na video. Muli ang inyong ka-solar, si Solarens.